through 50s. Ako'y naatasan na sa pang-apat na salita ng Diyos. Amen? So, ang topic is abandonment. Right? Did you feel rejected? Kung ikaw ay rejected, o ikaw ay isang itinalaw, yung bagang ikaw ay naging latak sa lipunan at itinanggap sa lipunan. Masakit. So ang question dito, kung ikaw ay nakaranas na ipinako, hindi naman siguro na. Diba? The verse said, the topic is abandonment, the title is the abandonment of Christ, the cross. Text Matthew 27 to 45 to 46. Now from the 6th hour, there was a darkness over all the land until the 9th hour or 3 o'clock. Sinama ko ang 45. And about the 9th hour, 3 o'clock, Jesus cried with a loud voice, Eli, Eli, lama sabachthani. That is, my God, why you have abandoned me, leaving me helpless, forsaking and failing in my need. Ito yung naramdaman ng ating Panginoong Hesus habang siya ay nakapako sa cross, naka-address at humihingi ng tulong sa Ama. Kaya nasabi ko kanina, kung kayo ay rejected o you feel abandoned, anong maramdaman mo? Nagsasuffer ang ating Panginoon dahil sa ating kagagawan. Dinala niya ang kanyang katawan, ang kanyang buhay sa cross para sa akin at para sa atin. Masakit yun. Bago na ipako ang ating Panginoong Hesus ay nakaranas ng latigo ng mga Romano. At alam niyo yung mga latigo, bago na idala sa Golgotha, ay halos ay yung ihinataw na panglatigo ay mayroon yung pin at may sima sa dulo. Pag yan ay inihataw at papasok po rito, yan ay pag tinanggal at hinata, dala ang laman. Bago yan, lalo na kung siya ay nakapako sa cross, bago niya dinala yun, bago niya dinala ang sakit at pasakit, ito'y humihingi at tumawag sa Ama. Next slide. The Gospel of Matthew, the crucifixion of narrative preaches, is the most profound moment of the cross of Jesus Christ, a cry that resonates throughout history and touches the deepest part of the soul. Yung profound moment yan, yung ikaw ay nasasaktan. Yung gaano kalalim na ikaw ay humingi ng tulong dahil sa sakit na naramdaman mo nung ikaw ay pinako sa cross. Next slide. Profound moment, feel or experience the very strongly or an extreme way of sense of sadness. Ito isang bagsakan na rin, ano? Patriot 3. This passage we witness the agony. Yung naramdaman ng Diyos kung paano siya gaano kasakit ang kanyang naramdaman sa cross. Even sa prayer niya sa Gethsemane ay halos siya ay umiiyak na. Alam niya kung anong daranasin niya. Itong agony na ito, yung argumentong yan, at yung affliction, at yung abandonment. Pinanghuling-huling abandonment para matuto tayo kung ano yung agony, ano yung argumento. Dahil ang daming argumento na nangyayari ngayon na halos hindi naman mapaniwala. Bakit kung siya ay Diyos, bakit tinatawag pa niya ang kanyang Ama? Kung siya ay Diyos. Diba? Ang affection ay yung pagmamahal ng Panginoon para sa atin.
Inisakripisyo niya ang kanyang buhay. Balik tayo dun sa argumento. Yung iba ay maniwala ni si Kristo ay Diyos. Siya ay tao. Ay oo, si 100% Diyos at 100% na tao. Yung iba ayaw tanggapin na siya ay Diyos. Kasi tao lang. Makikita natin yan sa next slide. Start tayo sa agony. He grew up, in Isaiah 53:2, he grew up as before like him, a tender shrub, and like a root out of a dry ground, he had no beauty. Pag sinabing new beauty or managed to attack us, to him, nothing in appearance that we should desire him. Meaning, wala kang makikitang kagandahang mukha sa ating Panginoon dahil sa naranasan niya. Nakita mo kanina ng video? Wala pa yun. Halos nagkasugat-sugat ang kanyang katawan dahil yan sa atin. Now, sa Tagalog. Next slide. Sapagkat siya'y tumubo sa harapan, tingnan natin ano. At walang anyo o kagandahan man at pangakong ating minamasdan na siya ay walang kagandahan na minamnais tayo sa kanya. Meaning, ito yung na-prophesize na sa buong Bisaya. Makaranas ang ating Panginoong Isus na siya ay mababayubay sa krus. That's the agony. Ano yung sakit na ramdaman ng Diyos para sa akin, para sa inyo. Sabi ko kanina, kung naramdaman mo, kung ikay rejected, paano ko na? Sakit, di ba? Next. In Isaiah 53:3, he despised and rejected of men, the man with sorrows and acquainted with the grief, and hid us rear out the faces from him. He was despised and we esteemed him not. Okay, Tagalog po. At ako mahina sa English. Siya ay hinahamak at tinatakwil ng mga tao. Isang taong mapanglawan at bihasa sa karamdaman at gaya ng isa sa pinaka-gublihan at ang ating mukha, ang kanilang mukha ng mga tao ay siya'y hinahamak, hindi natin binahalagahan. No? Nung una, hindi natin alam kung ano ginawa ng ating Panginoon Jesus sa cross, diba? Wala tayong kaalaman kung bakit siya nagpapako sa cross. Nakikita po na again, doon mo na-realize ito pala ang ginawa ng ating Panginoon. Bakit po siya nagpapako sa cross? That's the agony, no? Marami pang agony naramdaman bago siya naipako sa cross. Kaya natawag niya, my God, why did you forsake me? Next slide. And Timothy 3:16, ito yung pangalawang point. Kanina agony, pangalawa is argumento. Ito yung argumento. Kung kayo ay may i-screenshot nito para i-defend natin ang ating faith. Ang iba ang nagsasabi na ang Diyos, na ang Hesus Kristo ay tao lamang. Argumento. Without controversy, doon tayo sa Tagalog. Next slide. At walang pagtatalo, dakila ang hiwaga at kabanalan yung nahayag sa laman. Ayan. At ano yan? Pinapaging banal sa Espiritu, nakita ng mga anghel at pinangaral sa mga bansa at sa sinasampalatayaan sa sanlibutan, tinanggap sa taas ng kalulatian. Meaning, ibalik ko natin sa English, so sa verse na ito. Yan. A mystery, without controversy, this is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh. Meaning, pag kayo nagbabasa ng ganitong klaseng version, pag sinabing Diyos, ang ating Panginoong Isus ay Diyos, kaya na ang points namin sa argumento.
huwag ninyong paniwalaan. Kung hindi niyo paniwalaan ang 1 Timothy, bias tayo. So pag nagbabasa ka, dapat kunin mo, sundin mo, kasi sinasabi na ang Diyos ay nag-manifest in the flesh. Ang pagkasalin kasi minsan sa Tagalog ganito. Halimbawa ako. Ako ay pogi na naging pangit. At nasaan yung pagiging pogi ko? Naging pangit. Naging pangit na, baka pangit naman talaga eh, di ba? Naging pangit na, nawala na yung pagiging pogi, di ba? Si Pastor, dalhin natin si Pastor. Kaya naman, pumili na ako ng consuelo, naging pogi, pangit agad. Ngayon si Pastor, okay. Si Pastor ay naging pogi na naging pangit. So nasaan yung pagiging, naging balik ka na, naging pangit ang naging pogi. So nasaan yung pagiging pangit niya? Nagiging pogi na siya. Hindi ganoon ang pagkaintindi ng ganong klaseng pag-intindi natin o pagsalin. Dahil ang iba kasi pag hindi natin alam kung paano isalin. Ang Diyos ay nagkatawang tao. Ang Diyos ay naging tao. Hindi nasan yung pagiging Diyos niya? Kung sasabihin mo naging, katulad niya, ang example ko, ako ay dating pogi na naging pangit. So, dadalhin natin sa spiritual, Diyos na naging, so nasan yung pagiging Diyos? Di na wala. Dapat ganun. Ang Diyos ay nagkatawang tao. Yun ang tama. Kaya nga argumento. At talaga namang siya ay galing sa laman. So God was manifest in the flesh. Yan ang kunin mo. Another example. Next slide. Okay, next slide pa. Galatians 4:4. But when the fullness of the time was come, God sent His Son, made to a woman made under the law. So nagkatawang. Okay, next slide. Argumento yun ha. Okay, next slide pa. Sa sunod na verse, Philippians 2:7. But the made himself no reputation and took upon him the form of a servant and was made the likeness of. Ba't sasabihin ng iba, si Kristo ay tao lamang? Ay oo, nung sinapa ako, ay tao naman talaga. Ay kaya nakaramdaman, kaya na, my God, why are you proceeding? Masakit na eh. Next verse. Ito ang John 1:1, nang pasimula, the beginning was the Word, and the Word was God, and the Word was. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So, i-depend yan. Huwag natin tanggapin na ang isang Diyos ay tao lamang. Ang tao hindi pwede magiging Diyos. Okay? So kung yan ay argumento, kanina yung agony, ang sakit na naramdaman ng Panginoon. Pangalawa, argumento. Pangatlo, ang agapila. Yan ang purpose. Yan ay affliction. Yung pag-ibig, unconditional, na dinala niya ang kanyang katawan. Halos malulay-hula ang kanyang laman para sa kasalanan mo. Para sa atin. So kung ikaw'y seryosong Kristiyano na nakita mo kanina yung video, kailangan ang pagiging born again Christian ay magiging seryoso ka dahil seryoso ang
Diyos na nagpapako at namatay para sa akin, para sa iyo. Hindi yung nag-enjoy ka ngayon. Parang 8 years lang, swap na yun, pay later, diba? Hindi niya. Pagiging Kristiyano, hindi ganyan. Enjoy ngayon, pay later. No. Kung ikaw ay naging Christian, kailangan mo ng realization. Realize mo yung tao, yung Diyos na nagpapaw sa cross, recognize kung paano siya sinaktan para sa atin. And then, mag-desisyon ka. Re-solution. Laki ng sakripisyo ng Panginoon na dinala niya ang kanyang buhay. Ikaw kaya, kung ikay naramdaman mo yun, paano ka idinanto na, paano ka nagkasala. Minsan nakaranas ka ng kukunti ang kasalanan, maaaring ikaw ngayon ay nagkakasala, maaaring ikaw ay nakagawa ng kasalanan sa magulang mo, maaaring ang magulang ay maaaring ikaw ay tinatakwil na, no? But ang Diyos, ay kahit ganun pa man ang nangyari sa atin, anong nagawa mo ay ang napakalawak ng pasyensya ng Diyos para ikaw ay yayakapin. Maging seryoso tayo kung ikaw ay born again Christian, seryoso ka. Eh seryoso, tandaan natin seryoso ang Diyos ang papakamatay sa atin. Next is abandonment. Ito na yung last. It refers to an actual physical departure in a time when Jesus was hanged on the cross, the Calvary. He was literally abandoned by God because of the sin of all the worlds upon him. Next. Before the first nail was buried into Jesus' body, his soul was being abandoned by God. Jesus had lived his entire life with the Father, but in the moment when he needed him most, the Father turned his face away from him. All the time he was facing loneliness and experiencing of rejection. And imagine your own children when you are needed you most in the moment. Hindi ibig sabihin na ibinando na ang ating Panginoon Jesus Kalbaryo. Hindi lamang kayang tingnan ng ang ama ng kanyang anak ay pinako sa cross na naghihirap. Pain or weakness, and you turn from this scorn and say, "You are not my child." Doon nakakasakit kung ikaw ay sasabihan ng ganito, "Hindi kita anak." Sabi ko nga kanina, kung kayo rejected, kung nasabihin ko na makasakit. Ganun din ang naramdaman ng ating Panginoon sa Kalbaryo. No? Can you imagine how crushing that would be them and how much more the pain of Jesus at the moment. We had known our earthly father for a lifetime, but Jesus known that our eternity had been with him since the beginning, but he abandoned him in that moment of suffering. How great was the pain and abandonment will be. Napakasakit kung ikaw ay ito ang maranasan natin, but wala nang maisasakit pa kung ang taong walang kasalanan ay nakararas ng ganito. Actually, hindi naman ho talaga inaabandonan ng Ama ng ating Panginoon. Ito isang salita ng Diyos at Eli, Eli sabachthani. My God. Ito ay nasa Psalms, Messianic Psalm, nasa Psalms 22. At nagamit itong word na ito at kinote ng ating Panginoon Jesus. Kung ikaw ay naabandona, ito sa atin ngayon, anong magiging reflection mo, anong magiging hakbang mo para dito sa fourth word na ito. Amen? Inabandon mo during 2019, feeling ko ako'y naabandona. 2 beses ako na COVID, and then na-declare ang aking may bahay o aking asawa na positive ng breast cancer stage 3A.
within 2 years, ako ay walang trabaho sa Saudi Arabia. 14 years ako nasa sa Saudi Arabia. I feel abandoned. I feel pain. Lahat ng benepisyo ko, lahat ng sahod ko, wala akong nare-receive. Nag-chemotherapy with 12 session. Then, after 1 year, October 5, pagkatapos ng kanyang 12 session, namatay ng aking may bahay. Nasa Saudi Arabia ako ng aking asawa ay patay. Hindi ako makauwi-uwi. Dahil nagsara ang kumpanya, wala akong exit visa na ipakita sa airport na ako uuwi. Hindi open ang system noon at ang kumpanya mo ay nag-close. I feel pain and abandoned. Walang sahod. Saan ako kukuha ng pang-chemotherapy? Wala na ako ng trabaho. And then October 5, 2022, patay ang aking asawa. Umiiyak ako sa Saudi Arabia na Lord. Wala akong trabaho. Patay ang asawa ko. Pagdating sa Pilipinas na wala ka nang makuha sa kumpanya, nagsara nga, ay panilibing mo. Masakit. But God is good. Hindi ko ni-question yan. Nakinig ako sa duwa kanina sa aming devotion. Exodus 14:14. God shall fight for you, and you shall hold your peace. Naging kalmante ako, naging tahimik kung paano na ang aking isang anak, 17 years old, nag-aaral, senior high, junior high. I feel pain, I feel abandoned. Pero ano bang gagawin ko rito sa Pilipinas? Uuwi ako pagkatapos ng nailibing, pagkatapos ng itong hanggang gagawin namin mag-ama. Hanggang gagawin ko. Sa edad kong ito magsi-50 na, sino ang tatanggap sa akin sa Pilipinas? Wala. At pipiliin nila ang mga may mas bata sa akin. But praise be to God, October 2023, dumating ang kontrak. Okay. Kapalak pa kayo, hindi ko pa tinanggap yun. Kala ko tinanggap niyo po yung kontrak. Okay. Mayroon akong isang anak, iiwanan ko yun. After nun, namatay ang lolo niya. But praise be to God, unang kontrata, 2023, 2024, November 27, dumating uli. From Cayman ang kontrata. O, tinanggap ko na, wala na akong trabaho. Praise be to God. Let's pray. Lord, salamat Panginoon sa hapon ito na nakapagbigay ng encouragement. At sa fourth word na ito, Panginoon, you're not totally abandoned us. Pinakita mo lang kung gaano mo kami kamahal. Hindi mo kami pinabayaan, hindi mo kami iniwan, Panginoon, sa piercing niya salita. Panginoon, salamat. Salamat. In Jesus' name we pray. Amen.